Inunsad nitong huling sona ng Pangulong Bongbong Marcos ang krusada niya laban sa mga nang-aabuso ng flood control projects ng pamahalaan. Napapanahon ito, lalo't sunod-sunod na mga bagyo na naman ang humagupit sa Pilipinas nitong Hulyo. Ano ba ang pwedeng magawa ng mga mananampalataya sa laban sa korupsyon? Pakinggan ang salita ng Diyos para sa bayan. Hatid ni Brother Eddie Villanueva. Sa wakas ay mukhang mabibigyan na ng matinding atensyon ang flood control projects ng gobyerno na kahit isang dangkal na baha ay hindi yata na-control. 1 billion pesos per day po ang ginagastos ng DPWH sa flood control. Pero taong 2023 pa lang ay pinagsisigawan na ng Citizens Battle Against Corruption o CBAC Party List sa Kongreso at ni Senator Joel Villanueva sa Senado ang kaduda-dudang budget na ito. Biruin po ninyo, ramdam na ramdam natin ito sa mga buwis natin. Pero kahit katiting na ginhawa, hindi maramdaman ng mga nalulubog sa baha. Labas pa po sa 1 billion a day na yan ng DPWH ang iba pang multi-billion flood control projects ng MMDA, DENR at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Kaya salamat sa Diyos, hinighlight ng Pangulong Bongbong Marcos sa nakaraan niyang State of the Nation Address o SONA ang masusing pagbulatlat sa flood control projects ng pamahalaan. Higit sa malamang ay bilyong-bilyong piso dito ang nabubulsa lang sa mga korap na opisyal. Nakamamatay ang korupsyon. Ito siguro ang isa sa mga mapapait na leksyong iniwan sa atin ng bagyong Bising, Krising, Dante at Emong. 4 na sunod-sunod nitong buwan lang ng Hulyo. 1.5 milyong pamilya ang apektado. 5.5 milyong individual ang binaha o inanod ang tahanan at kabuhayan. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, aabot na sa 30 ang nasawi. Higit kumulang 20 bagyo po ang bumabayo sa bansa natin kada taon. Dapat po sana'y mas alam na natin kung paano sila harapin. Pero parang hindi tayo natututo. Paulit-ulit ang mga bagyo, paulit-ulit din ang mga pagbaha, mga kamatayan at pagkawasak ng mga ari-arian. Isipin po ninyo mula 2023 hanggang 2025, 675 billion pesos ang total budget ng DPWH sa flood control. Sa Administrasyong Duterte, 612.28 billion. Sa Aquino Administration, 181.7 billion. Kung susumahin sa loob ng 15 taon, 1.47 trillion ang dapat sana'y nagamit ng maayos para masolusyonan ang problema ng baha sa bansa. Buhay pa sana ang mga kababayan nating nalunod at ang mga pangarap nilang inanod. Kailan kaya tayo magiging handa sa pagharap sa mga bagyo? Sa totoo lang, kahit kailan ay hindi maging handa ang bansa natin sa mga bagyo hanggat mayroong korupsyon sa pondo ng bayan. At ang masakit po, itong korupsyon sa pondo ng flood control projects ay tila pinapatakbo ng isang organized mafia. Magkakasabot po rito ang ilang mga mambabatas, contractors at project implementors. Kaya sana nga po matupad ang pangako ng Pangulo na tutugisin at isisiwalat ang mga sabuatan. Kung paanong natupad ang pagban sa mga Pogo Gambling Hub na ipinangako noong SONA 2024, sana'y matupad din ang pangakong ito. Dapat po ay may managot. Dapat may makulong. Kaya mukhang napapanahon ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa tinatawag na imprecatory prayers. Ang imprecatory prayers po ay ang pagtawag sa Diyos na sumasalangit para makamit ang hustisyang mailap sa lipunang pinaghaharian ng kasamaan. Ito po ay panalangin maparusahan ng banal na Diyos ang mga taong ayaw magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan.
Ang Biblia ay puno ng mga tinatawag na imprecatory psalms gaya ng Psalm 69 at Psalm 109. Sa Bagong Tipan, may mga halimbawa rin ng imprecations gaya ng 1 Corinthians 16:22. If anyone does not love the Lord, a curse be on him. Come, O Lord. Maging ang mga santo sa langit ay nananalangin sa Diyos na wasakin niya ang mga masasama sa lupa. Revelation 6 verse 10, they called out in a loud voice, "How long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood?" Totoo pong ang ating Panginoong Diyos ay mahabagin at iniyalay ang kanyang buhay para tubusin tayo sa kamatayan. Ngunit totoo ring may araw ng paghuhukom. May araw ng pagsusulit ng lahat ng ginawa natin sa lupa, mabuti man o masama. At wala pong natatago sa Diyos. Alam niya kung sino-sino ang mga nagnanakaw sa pera ng bayan na hinug na para sa kanyang parusa. Trilyon-trilyon na po ang usapang pagdating sa mga pondong nananakaw sa gobyerno. Grabe na po ang abuso. Kaya siguro naman maunawaan po tayo ng Diyos kung mananalangin na tayo ng imprecatory prayers. Kaya ipanalangin po natin sa Diyos na mabuko, malantad ang mga tiwali. Sino ang mga congressman minadali ang pag-insert ng mga maanumalyang proyekto? Sino ang mga overpaid contractors? Sino ang pumalpak na project implementor? Naway mahabag ang Panginoon sa ating bansa. Ma-expose ang mga may sala at mabigyang hustisya ang mga kababayan nating taon-taon ay nagdurusa sa baha. Habang pinapanalangin po natin ito, tandaan nating kalooban ng Diyos na ang mga nasa kapangyarihan ay managot sa Kanya sa araw ng Kanyang paghukom. Revelation chapter 6 verses 15 to 17, then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, and every slave and every free man hid in caves and among the rocks of the mountains. They called to the mountains and the rocks, "Fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of the wrath has come, and who can stand?" Kaawaan po nawa ng Panginoong Hesus ang ating bayan. At sa mga kababayan nating nasalanta, patuloy lamang tayong manalig sa Diyos dahil darating din ang araw ng kanyang paghihiganti. Siya ay tanggulan ng mga api at kinakalingan niya ang mga tumatawag sa kanya ng buong puso at pananampalataya. God bless us all and God bless the Philippines. Naway na pagpala kayo ng salita ng Diyos para sa bayan. I-follow si Brother Eddie sa X at sa Facebook. Hanapin lang ang bro_Eddie sa X at Brother Eddie C. Villanueva sa Facebook. Ang Salita ng Diyos para sa Bayan ay produksyon ng Brother Eddie Ministries and Advocacies International o BIMA International. God bless you and God bless the Philippines.